So kapayapaan po ang sumaating lahat mga kapatid, ano. Meron tayong magaganaping Skype session ngayon, sharing about sa topic ng literal o di literal sa muling pagbabalik ni Kristo. So, sa panig po ng SDA, ang patutunayan nila, si Brad Edelos, literal na muling babalik si Kristo at literal siyang makikita ng mata. So, para naman sa panig ng JW sa ating kapatid na Salvator, sa dalawang magiting na mag-sharing ngayon, sa kanila naman, kabaliktaran naman nun. So, hindi literal na pagbabalik siya, hindi literal na makikita ng mata. So, ang magiging setup po natin, mga kapatid, 15 minutes sa presentation, 5 minutes sa cross-exam, pangalawang tindigan, reviewal, 15 minutes din. After nun, cross-exam ulit, 5 minutes. Tapos, ay closing na. So, dito, magkakaibigan po tayo. Ang mga nandito ngayon sila, Salvator Landingin, Edgardo Kakal, Gabino Biendo, aka Millennial, saka Prince Jumong. Ito sila yung nasa panig ng JW. Sa panig naman ng SDA, si kapatid na Edelos, saka si kapatid na Kristar Messenger, at si Brad Arnold, isang missionary. So, magsisimula na po tayo. So, ang afirmatibo, si Brad Edelos po na magsisimula. Sige, Brad Edelos, simulan nyo na po. 15 minutes start po kapag nagsimula na kayo. Start na po. Okay, salamat kapatid na Romel. Ano po? Magandang gabi. Una sa lahat, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kaibigan ko, sa lahat po nakikinig sa gabing ito. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyo. Una-una sa ating Panginoon, na binigyan po ako ng pagkakataon ng pag-ihayag po yung katotohanan. Hindi lamang po ito sa siring, kundi maihag ang katotohanan ng ating mahal na Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Ano po mga minamahal. So salamat po sa inyo at salamat po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Bago ko po pasimula ng paglalatag ng talata na patutunayan ko po na ang ating Panginoon ay literal pong darating. Ano po? Nais ko muna magkwento ng isang kwento. Ano po mga kaibigan? Ang sabi po dito sa isang kwento, isang pagmahal na ama ang nagsalita sa kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki. Manatili ka rito, Bobby. Ang daddy ay paroroon sa mataas na dalisdis. Sa dako pa ron ng kaunti. Ngunit ikaw ay aking babalikan agad. Ngunit sa maraming malalaking bato sa unahan, may sakunang naganap sa kanya. At bagaman si Bobby ay naghihintay na magdamag, ang kanyang daddy ay hindi na nakabalik. Mga minamahal kong kapatid, ang mga pangako ng tao at mga bagaman ginagawa na may mabuting layunin na po, kadalasan ito ay nabibigo. Ngunit ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Sinabi ng Apostol Pablo, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba. Mga kapatid, tungkol sa pangako ng pagbabalik ng ating Panginoon, ganito ang ating mababasa sa Hebreo 10:37. Sa madaling panahon, siya'y pumarito ay darating at hindi magluluwat. Mga minamahal kong kapatid, mula pa ng unang panahon, ang katotohanan tungkol sa ikalawang pagparito ni Kristo ay pinaniniwalaan at ipinangaral na. Gaya halimbawa ni Enoch, ni Job, Abraham, David, Isaias, lahat sila'y humula tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, papayawan ko po ng patunay na maging sa unang tipan, mula pa sa ating mga ninuno, sila po ay humula na tungkol sa pagbabalik, na literal na pagbabalik ng ating Panginoon.
Basahin po natin saglit, ano po. Kung mayroon po kayong Biblia at susundan po ang aking babasahin, ano? Bubuksan po natin sa Judas. Judas po, 14. Ang sabi po dito ni Enoch, at ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch. May kapito na bilang mula kay Adam na nagsasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang anghel. Pansinin po nito, ninyo mga minamahal ko, ano? Maging si Enoch, ipinakita niya na sa pamagitan ng hula, ano? Na darating ang Panginoon. Sino yung kanyang kasama? Laksa-laksang mga anghel. Ano po mga minamahal? Ano pa? Sino pa yung naghula? Mga minamahal kong kapatid. Si Job. Hindi ko nababasahin ng talata. 19:5-27. Si David, humula din po. Awit 1:16. Hello, soundcheck, meron ba? Hello? Si Isaiah, Hello? humula. Oo bro, meron bro, ano. Mute lang tayo, nagsasalita si Brad Dedelos. Humula din po si Isaiah, mga minamahal kong kapatid. So dadako na tayo sa bagong tipan, mga minamahal. Humula din po ba ang ating mga apostol tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon? Pahapiawan po natin si Tito po, mga kapatid, ano pa? Tapos punta po kay Juan. Ang sabi po dito, Tito 2:13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansinin po ninyo mga kapatid, ano daw? Nahintayin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita. Hindi sinabing hindi pagpapakita, ano? Paliwanag. Dito pa lang sa talatang ito, malalim ng kahulugan, paliwanag ng kahulugan, mga kapatid. Tito 2:13. Isang talata lang, kahit hindi na po tayo alis dito. Pinatunayan na ni Tito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pabalik. Hintayin lang natin. Dahil siya sabi dito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Ano mga kapatid ko? Napakaliwanag ang sabi ni Tito. Magpapakita ang ating Diyos. Ano po? So ano mga kapatid ang patunay ng banal na kasulatan tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon sa literal? Tanong natin ang ating mga ibang apostol, ano pa? Pahapiawan po natin uli ang ating mga apostol. Kung tunay nga na ang isang pang apostol, ano po, na nagsulat, ay nagpapatunay nga na literal ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi lamang si Tito. Tanong hindi po natin yung iba na klase, no? Magkaklase lang naman po sila eh. Buksan po natin, mga kaibigan, kung mayroon po kayo mga Biblia, no? At masundan yung aking mga talatang binabanggit, buksan po natin sa mga gawa. 1, 9 hanggang 11. Basahin ko sa inyo mga kaibigan ko. Datapwat, tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. 9. At pagkasabi niya ng mga bagay nito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Ano daw ang ginagawa ng mga apostol? Tinititigan, literal po mga kapatid, ano? Tinititigan daw nila hanggang sa pinadala ng ating Panginoon sa itaas. Tinititigan, ano? Number 10. Gawa 1:10, ano? At samantalang tinititigan nila ang langit
habang siya ay lumalayo, narito, may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Anong sinasabi? Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayo tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakikitang pagparoon niya sa langit. Ano daw? Pansinin po ninyo mga kapatid ko. Kung paano daw na nakikita nila ang ating Panginoon pagkat si taas, ganun din daw po makikita din. Kung gaano nila nakikita ang ating Panginoon na umakyat, ganun din daw pabalik. Literal o spiritual? Literal po. Inimbawa na po nang nakatayo sa kanila ng naganyong tao, yung anghel po, na sinaysay sa kanilang katotohanan. Nang sabi, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Pansinin po ninyo, napakaliwanag po ang talata na pinatunayan po ng mga apostol, mga kapatid. Napakagandang talata ito, napakaliwanag. Nang sabi, kung paano ninyo nakitang Panginoon na umakyat, ay ganoon din po pababa sa kanyang pagbabalik. So napakaliwanag po mga minamahal ko, na ang pagbabalik po ng ating Panginoon ay literal. 2 talata pa lamang po ang ating binasa, talagang mapatunayan po ng banal ng kasulatan, mga kapatid ko. So magbibigay po tayo ng ibang mga talata po, para mapatunayan. Tatanungin din po natin ang ating mahal na Panginoon sa panahon niya, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang pagbabalik. Literal ba o hindi? Tatanungin po natin, Mateo 16:27. Buksan po natin mga kaibigan ko, Mateo 16:27. Babasahin ko po. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ano daw po? Paririto na nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, na kasama ang kanyang mga anghel. Pansinin niyo mga kaibigan ko, kasama pa ang kanyang mga anghel. Siguro naman pagkakasama niya ang anghel, makikita po mga kapatid ang ating mga mata yun. Ano po? So marami na pong tayong talata na pinakita. Pero ang tanong po, sino ba ang makakikita? Yun po ang isang katanungan na sasagutin din ng banal na kasulatan. Sige, pahapiyawan po natin sa Apokalipsis kung mayroon pa yung banal na kasulatan. Tatanungin po natin ng Biblia, sino ba ang makakakita sa ating Panginoon? Tingnan natin. Buksan po natin sa Apokalipsis 6:15, 16 hanggang 17. Sa 6:15. 16 hanggang 17. Nice kong basahin ulit, Ang sabi dito, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat yaya, ay nagsipagtayo sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok. 16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, pahulog sa amin, at kami inyong itago sa mukha ng nakaupo, sa luklukan, at sa galit ng kodiro, sapagkat dumating na ilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo. Pansinin po ninyo mga kapatid sa pagdating ng ating Panginoon. Sino daw yung makakakita? May mahirap, may mayaman, may laya, may alipin. Balikan po ninyo sa 15.
mga hari sa lupa, mga prinsipe, mga kapitan, mayayaman, makapangyarihan, bawat alipin, malaya. Ano ang sabi? Itago ninyo kami sa yungib. Ayaw nilang makita ang ating Panginoon. Bakit? Ang sabi nila, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha ng nakakaupo. Sa lukluk, alit ng kaldero. Gusto na lang nilang mahulugan ng bato kasi makita nilang Panginoon. Napakasinag po mga kapatid. Bigyan ko lang ng background. Ano po? Kung gaano kasinag yung spot ng welding machine, mas masinag pa doon ang ating Panginoon. Welding machine nga po yung spotlight na pagka lumalabas yung welding machine, natitigan pa nga natin. Pero pagka ang ating Panginoong Diyos ay magpapakita, hindi po natin kayang tingnan yun. Ang una yung kay Apostol Pablo, nabulag po siya nung tinignan niya ang ating Panginoon. Kaya ano ang mangyayari sa lahat ng masasama noong sa pagdating ng ating Panginoon? Mas gusto na lang nila, naitago sila sa yungib. Hulugan sila ng bato kaysa makita nilang itong literal ng pagbabalik ng Panginoon. So, napatunayan po ng Biblia, walang mahirap, walang mayaman pagdating sa katulan, pagpapakita ang Panginoon. Ano po? Hindi pinipili ng Panginoon kung saan magkakagit. Hindi lahat ng mga mata, mahirap ka man, mayaman ka man, ganun, katarungan ang maghatol ng Diyos. Mahirap ka man kung makasalanan ka, hatulan ka. O mayaman ka, hatulan ka. Kaya ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Ano po? So, ano pa? Mateo 25:31. Buksan po natin. 25:31. Mateo. Teka, wala. Mateo 25:31. Mga kapatid ko, sundan nyo lang po yung aking Last Para 2 minutes, tuloy-tuloy po tayo. Idolas, last 2 minutes po. Last 2 minutes na lang po, siguro hindi ko matapos ito lahat, sa dami kasi ng ating 25:31. Siguro, sabi po dito, datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. So, narayan pa rin po mga kapatid ko, kasama ng Panginoon ang kanyang mga piniling anghel. So, napatunayan po, na talagang ang ating Panginoon, maging sa lumang tipan, maging si Isaias man, So, talagang halos lahat sila ay humula tungkol sa literal na pagbabalik ng ating Panginoon. So, may isa pa ako babasahin, sa pangako ng ating Panginoon. Tatanungin natin Panginoon kung tunay nga na siya ay babalik, So, basahin po natin sa Juan. Siguro, palasak na talata na po ito, Juan 14. Juan 14. Basahin po natin sa John 14, 1, 2, and 3, Ang sabi po dito, huwag kayong maglumihanan. Ang inyong puso, magsasampalataya kayo sa Diyos, magsasampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Hindi gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung magkagayon, paroroon ako at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling parito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Maging ang ating mahal na Panginoon, mga kaibigan ko, siya mismo ang nagpatunay na siya'y babalik. At sinundan niya ng kanyang mga apostol, ipinangaral sa buong daigdig sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At maging sa amin ng mga 70 Adventists, ay ipinangaral po namin ang muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoong mga kapatid. Yun po ang aming stand dito. Marami pang talata na pwede kong Time na, pero bro. mamaya Time sa na. ikalaw Time na lang po. Time na. Salamat po. Opo. Brad Andrew, ikaw yung timekeeper, 5 minutes po para sa cross kay Brad Salvator. Brad Salvator, kapag nagsimula na po kayo magtanong, o orasan na po ni Brad Andrew. 5 minutes lang po.
So, Okay. sasirin po natin. Okay, mute na po ako, pwede na po kayo mag-start. Okay, sige. Sa maraming teksto yung pinanggit ni Edilus eh. Okay, medyo di ako kaano nakahabol. No, pero ang isang natandaan ko, itong gawa, nakasulat sa gawa, 1:9 hanggang 11. Nakasabi doon, ano bang Bible ang hawak mo, Edilus? King Edilus. James, King James, English? Tagalog. English ba yan? O Tagalog? Hindi King James yan. Kasi yung King James, Tagalog, English eh. Diba? So, baka yung dating Biblia yan, ano? O yung ang Biblia. Gusto ko lang, sa'yo, ituon mo yung pansin mo doon sa binanggit mo dyan. Sa gawa na yan, no? Talatang 1 hanggang 9. May binanggit dyan, sa 11 particularly, no? Yung mga lalaking taga Galilea, sabi doon, ang Jesus na ito, na tinanggap sa kalangitan, mula sa inyo ay sa gayon ding paraan. Sa'yo, anong nakalagay? Brad, tanong lang ha. Nakalagay. Tanong lang tayo ha. Comment. Tanong lang po muna Anong tayo. nakalagay? Oo nga, tinatanong ko nga ito kasi baka hindi iba itong binabasa ko, sabi na sa'yo, no? Kahit sa King James, kung babasa ka, ang nakalagay doon, Edilos, sa 11, in like manner. In like manner, yung nakasulat ka. Kung Tagalog ka, siguro, sabi mo, kung King James yan, yun nakasulat kahit sa ibang Bible. No, ano ba yung manner nung pag-akyat ng ating Panginoong Hesus? Hindi naman binanggit doon na in like body, di ba, no? Ano ba yung manner ng kanyang pag-akyat sa langit? Edilus, ating mo? Edilus? Pakiulit niya yung tanong mo. Manner, saan mo kinuhang tanong yan? Manner mo? Sabi sa 10 o mo, 11? 11. 11. Basahin po natin 11 kung ano yung dito tinatanong mo. Ang sabi po dito, nanangagsasabi naman, kayong mga babasahin ko pa kung saan dito yung nais mong gustong sasagutin ko, ano? Nanangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayong nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ano po dito tinatanong ninyo, Brad? Kasi sa English, na King James Version, kung yan ang Tagalog sinasabi mo. Tagalog. Okay. Dito Dito muna sa talatang ginamit. Oo nga, dito sa akin, Edilus, ang sabi, ang Jesus na ito, Pa-moderate lang ako, Brad. Pa-moderate lang, Brad Salvatore, Brad Edilus, Brad, pa-post mo na. Bro, kung ano po yung ginamit na, batayan niya na, version, doon na lang po tayo magtanong, bro. Para fair tayo, para maging fair. Kasi ganun din mamaya ang gagawin ko sa kanya kapag gumamit ka ng ng version ng Bible, doon din siya magtatanong doon. Okay lang, bro, Brad Salvatore, para mailagay po sa ayos. Hindi, kasi pwede so, rin, no? King James version na Tagalog, tapos babasa ka ng King James version na English. Tanong mo na lang muna sa kanya kung okay lang ba gamitin yung King James version na English. Doon ka magtatanong. Ay, sabi. So, sasagutin ko pa ulit. Okay, hindi. Yung nga, tanong ko, ba yung kagaya? Sabi dito talata, kagaya ng kita nyo siyang umaakyat sa langit, no? Ay, yun nga po, yung ang sabi dito, at dinala siya sa itaas, at siya tinanggap ng isang alapap at kinubli. Yun ho yung sinasabing kagaya. Kung paano siya umakyat sa itaas, kung paano tinitingnan siya ng mga apostol, ganun po, yung kagaya na sinasabi po ng banal na nais yung itatanong sa akin. Nakatingala sila, kagaya nung ganon. Hindi. Nakatingala sila. Nakatingin sila sa ating Panginoon. Nakatitig sila eh. Next question ako. So pagdating ng ating Panginoon, at nakatitig din ng mga tao, ano? Oo nga, tatanong ko sa iyo ngayon. Next question ako. Gaano karami nakakita kay Jesus na umakyat siya sa langit?
Ano po? Ga gaano karami? Lahat ba ng tao nakakita sa kanya umakyat siya sa langit? Nakita ba lahat? Ay kung ano lang Yan ang yung mga nakalagay tao? sa banal na kasulatan. Okay, tama naman yan. Kung ano lang nakalagay Kasi- sa banal na kasulatan, ano? Hindi na pwede tayo magsagot ng wala sa mga kasamahan niya, Ay, wala wala nakakita sa kanya pag-akyat niya, no? Kasi yun ang nakalagay dito sa talata eh. Gaano karami? Sa pagtansya mo, sa tingin mo, ayon sa talata. Yung mga apostol na kasama niya, na nakatitig sa kanya. Okay. Very good, very good. Ano, Edilos, ano? Eh, sabi ng talata, sa gaya din ng paraan. Di ba? O gaya din ng kanyang pag-akla. Sino nakakita sa kanya? Na umakyat siya? 5 minutes. Time na po yung 5 minutes. Okay. Brad Sai, Okay, na po sige. Tayo na yung 5 minutes, oh. Yung Si kanyang mga Salva- apostol. okay na. Si Salvatore naman ngayon, si Brad Salvatore naman ngayon ang titindig bilang negatibo. Presentation lang, Brad Salvatore, ha? Mamaya na po yung lapitan, may oras po tayo doon. So, ipapresent niyo po muna yung paniniwala niyo dyan. Tapos, si Brad Edwards naman na magtatanong ng 5 minutes. So, mag-mute na ako. Pag nagsimula na kayo magsalita, orasan na po kayo ng 15 minutes. Okay. Okay. Edilos, yung ating pinag-usapan, pagbabalik ni Kristo. No? Eh, hindi naman na ako tutol doon. Ang mga tekstong binigay mo, babalik. Eh, tama naman yun. No? Ang pinag-uusapan natin, kung literal bang babalik. Bago umalis sa lupa, totoo yan, nangako siya na siya babalik. Pero kasama doon sa mga pangako niya, yung mga kapanapanabik na mga pangyayari, may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Ngayon, dapat din nating isipin mo na isa lang ang na yung pagbabalik o yung pagparito at yung pagka naririto ay magkaiba. O, sa English, coming. No? Kaya pag babasahin mo sa English mo yan, coming, yung isa naman, yung pagka naririto is presence. So, hindi magkapareha yan. So, gusto ko lang ipaalala sa iyo no, na hindi pareha. Karamihan doon sa mga teksto na nagsasabi sa ibaba, kung particularly itong 24, no, ilang beses yan. Ngayon, ay yung stand namin, babalik ba si Kristo para ang makikita ng mga mata? Literal. No? So, ito ilang points na dahilan kung bakit kami ay naniniwala ako ay hindi literal na babalik. Flesh and blood. No? Halimbawa, basahin natin yung sa Juan 14:19. No, kung may Bible ka, di sundan mo yan. Ang sabi rito, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay at ako ay mabubuhay. Kaya basahin mo yung buong chapter 14 ng John. Pinangako talaga ni Jesus sa kanyang mga apostol na siya ay babalik upang dalhin sila sa langit kasama niya. Sila ay magkikita-kita. Yan nga. Kapag sila ay magiging katulad ni Jesus. Sila ang mga espiritu. So, hindi pupunta si Jesus sa lupa para sunduin sila. Hindi sila susunduin ni Jesus. Si Jesus, nung umakyat sa langit, wala naman sumundo eh. Di ba, no? Siya ay naging espiritu, umakyat sa langit. Ganon din yung mga apostol. Hindi na siya, kaya nang sabi niya, siya mismo may sabi. Hello, Brad. Oo. Hello. Romel. Hello, Brad. Mute muna tayo. Andito na si Brad Edgardo Kakal. Pwede kayo mag-second dito pagkatapos nila. Nasa presentation kasi si Brad Salvatore ngayon eh. Paki-post na tayo, Brad Andrew ah. Oo. Kinig muna tayo. Tapos after, pwede na kayo magsimula ni Brad Edgardo. Okay, tuloy ko na, Romel. Sige, tuloy na po, Brad Salvador. Ayun, sabi nga sa Juan 14:19, hindi na ako makikita ng sanlibutan. Yan. Ngayon, yung sumunod na isa pang basis ko para maniwala na hindi ito literal kapag babalik, ayun ako sa Gawa 13,
13:34. O ganito naman ang sabi dun sa Gawa 13:34. Siya, Jesus, binuhay niya ng Diyos sa mga patay upang kailanman huwag na magbalik kabulukan. Paul, hindi ngayon. Ano ba yun? Sabi ng apostol, binuhay siya para hindi na magbalik sa kabulukan. Ang katawan ng tao, tayong tao, ay may likas na kabulukan. Kaya sa unang Korinto 15:42 at 44, ginagamit yung salitang kabulukan, may kinalaman doon sa pisikal na katawan. Ngayon, nasabi yan sa talata, hindi na muling magkakaroon ng gayong uri ng katawan. Ano yon? Yung katawan na nabubulok. Ano yung nabubulok? Yung physical natin, flesh and blood. O hindi na, no? Pangalawa yan, bilang patotoo sa aking stand. Ang isa pa ay yung binabanggit sa Juan 6:51. O ganito ang sabi niya. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At sa katunayan, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. So, ibibigay ni Jesus yung kanyang laman o yung kanyang katawang lupa o tao. O, bilang mga SDA, siguro alam mo naman yung panahon na nag-aalay ng mga hayop o iba, no? So, Jesus, bilang siyang hain, hindi na niya yun kukuning uli. Binigay na niya eh. Sa gayon, pagka binawi niya, parang ipagkakait niya sa sangkatauhan yung benefit nung hain, kanyang sakdan na buhay. Hindi. Ayun, balikan ko lang yung sinabi doon ko kanina regarding doon sa pagparito at yung pagkanaririto. No? Binanggit ko kanina sa iyo, iba yung pagparito sa Ingles coming at yung pagkanaririto. Ang coming sa Greek, titignan natin yung Greek, Edilos, ay Eliasis. Coming. At ito pagkanaririto o present sa Greek ay parousia. Ano ba itong hindi ito magkamukha? Ayun, sinasabi ng Bakit? Okay. Okay na? Hello, Hello. Pakimute muna yung mga mic, mga Brad. May kasalita si Brad Salvatore. Pakimute yung mga mic. Brad Cristar, yung mic po, pakimute po, kapatid. Sige, tuloy na po, Brad Salvatore. Brad Edolos, pakimute yung mic. Ayan, okay. So, iba yung present. At kakantan. Maingay friend. Iba yung coming na siyang pinagbabasihan mo dyan. Oh. Iba yung present. Sabi ko nga, yung Greek na sinalin ng coming dyan sa'yo, eustasis. At yung present ay sinaling sa Greek ay parousia. Ayan. So, magkaiba yan. So, yung mga binanggit mo doon sa talatang ko ng Mateo, kaya sa ibang Bible ay lumilitaw ay presence. So, ano ba itong presence? Ano ba itong coming? No? Hindi naman lahat ng babalik. O, sa Bible kasi, kung familiar ka, hindi naman lahat ng sabing babalik, literal na mabalik. Example. No? Kung makikita mo, kung mababasa mo yung Exodus 19:9, ganito ang sabi, no? Exodus 19:9.
Sabi rito, sinabi ni Jehovah kay Moises, narito, paririyan ako sa iyo sa isang madilim na ulap upang marinig ng bayan kapag nagsasalita ako sa iyo at upang manampalataya rin sila sa iyo hanggang sa panahong walang takda. Tapos ay iniulat ni Moses ang mga salita ng bayan kay Jehovah. Pansin mo yung sabi dyan, ako'y paririyat sa iyo. No? Pero actual ba nilang nakita yung Diyos? Hindi, di ba? Ibig sabihin, merong pagbalik, hindi naman na literal na babalik. Kung mababasa mo rin yung nakaulat sa Levitico 16:2. Hindi literal na babalik. Ngayon, pansit, yung binanggit ko kanina, yung pinagtinatanong ko sa'yo sa Gawa 1:9 hanggang 11, tinanong ko na, hindi mo na nasagot yun, no? Kaya, siguro mamaya. Sabi ko, ano ba yung paraan o yung gaya ng pag-akyat ni Jesus sa langit? Tinanong ko kung gaano karami. Sabi mo, yung mga apostol. Tama yun. Mga apostol. So, hindi nalaman ng sanlibutan o ng maraming mga tao na umakyat si Jesus sa langit. Nakalam lang, mga apostol niya. And sabi ng talata, gaya ng kanyang pag-akyat. Ang kanyang pag-akyat ay tahimik. Wala nakaalam, kundi yung mga apostol niya. Pero sabi nga ng talata, ang pagbalik ay gaya ng kanyang paraan ng pag-akyat. Tahimik. Ang nakakaalam lang ay mga apostol din niya. Nung una. Mga alagad. Nakikita nila ang kanilang pangunawa. So, yun ang point ko kanina na gusto ko isanin kayo. Kaya sa ibang salin ng Biblia, manner, no? Kaya kung English ang babasahin mo, wala namang problema kung English, di ba? Ganyan man, ako ganyan mag-aral sa Bible. Siyempre, nagtitingin tayo sa English. Yung Tagalog naman, hindi naman galing direkta sa Grego yan, di ba? O yung English, baka sakali. Sa English, kung King James yan, sabi doon, manner, in like manner, ng kanyang pag-akyat. Kaya tulad ng ipinakita sa talatang 9, o pinakikita na ang kanyang pag-alis ay ang mga alagad lang ang makakita sa kanya noon. Ang pangyayaring yon, yung pag-akyat niya ay hindi nabatid. Hindi alam ng sanlibutan yun. Sila lang alam. Ganyan din sa pagbabalik. Walang nakakaalam. Sa Biblia, ginagamit din na nakikita pero hindi naman nakikita ng bawat mata. Binanggit din kasi dito na kung basahin mo yung 1:9:41 o isang example na ito na hindi literal. Tukoy dito na yung pagkakita. Sa 9:41 ng 1, sinabi ni Jesus na sa mga Pariseo, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kapalaran. Pero datapwat ngayon sinasabi nyo, nakakakita kami, kaya nananatili ang kasalanan. Pasipin mo, nakakakita raw sila, pero nandun si Jesus, tinatanggihan nila. Sa mga tuwid, hindi nila totoong nakikita. Di ba? Hindi nila nauunawa. Yung mga sinasabi ni Jesus sa kanila at yung mga tinuturo ni Jesus regarding sa kanya at sa kanyang pagparito sa lupa. So, yun, no? Yung kaya na sinabi ko kanina, kaiba. Yung parusya o yung Greek word na parusya na isinaling presence at yung Greek word na eustasia ang tinaming na coming. No? At sabi ng mga scholar, hindi yan pwedeng pagpalitin. No? Na para bang iisang meaning. Hindi daw pwede. So, hindi na siya. No? Hindi nagpapakita nito sa sariling pananalita ng ating Panginoong Hesus na hindi siya babalik na sa paraan sa ganun din. Kasi kung babalik sa ang laman, literal, ibig sabihin laman ulit, di ba? Pero sabi doon sa gawa hindi naman sinabing sa gayon ding
laman o sa gayon ding katawan. Sabi doon, sa gayon ding kataan. In like manner. Okay na po, bro. Tapos na po yung 15 minutes. Okay, sige, thank you. So, magtatanong na po si Brad Edolos. 5 minutes po. Start na po kayo. 5 minutes po. Alam sa Brad Edolos? Brad, ma-chubby yung kanyang unang pahayag, hindi ka masyadong naunang paayam. Pero ganun pa, may na-pick up lang akong isa dito. Huling na-pick up ko kasi nag-chubby kanina po. Dito sa 1551, ito yung huling ko, nabasa mo, Gumamit ka ng ganito, samantalang gumamit ka ng yung talatang sa 1941, tama ba? 1419. Ginamit mo 1419. 951? 651. Hindi. 651. 946 months kayo? Wala akong nabanggit na 940. Hindi pinapagawa sabi nyo, sa kanila yung mga bulag ay hindi kayo, binanggit mo to ngayon lang Sa kanila sinabi ni Jesus, kung kayo mga bulag ay hindi kayo mga karoon ng kasalanan. Datapag kayo sinasabi ninyo, kami nagkakakita. Binanggit niya po ito, 941. 941. Diyan, 941. Bakit niyo naman naisipang gamitin po ito samantalang ang ating pinag-usapan ay sa muling pagbabalik? Ito ba ay sa muling pagbabalik ng Panginoon? Pinapakita ko lang sa'yo na yung nakikita ay hindi maaaring gamitin sa hindi literal. Yun lang ang point ko doon. Pagkakita hindi literal. Kasi nakikita nila si Jesus pero hindi nila naiintindihan. Hindi, yung point ko doon, pagkakitang hindi. Yun lang gusto ko i-point doon sa 1941. Okay. Dilos, may binanggit kanina. Medyo chubby lang, pero medyo nahagip ko naman konti, So, salamat sa sagot mo, So, dito kanina, may binanggit ka kanina sa Gawa 1:9-11 na sila lang yung makakaalam pagkadating ng ating Panginoon, Yung mga apostol na nakakita ng pag-akyat. Tama ba? Yun ba ang pagkaunawa ninyo kanina? Ay, yung pinasagot ko kanina Sila lang ang makakakita. Sabi mo, mga apostol. Kung umakyat, sila lang. Ito, sinagot mo rin kanina yan. Sabi mo, mga apostol, di ba? Kaya sabi ko, Hindi, iba yung pagkaunawa namin yan. Yung pagkaunawa ninyo yung tinatanong ko. Kung yung ang makakita lang sa pagbabalik nga, ay yung mga apostol lang na nakakita ngayon. Yun ba ang paniniwala ninyo? yung paraan, yung kagaya, yan ang sabi natin. Kaya nga, dinidiin ko sa iyo yung manner. Di ba? Tatanungin ko muna kita, po? Kaya nga sabi ang sabi nyo kanina, kasi ang paniwalag mo kanina, hindi kasi namin paniwala, hindi namin susundan yung sabi nyo. Kaya tinatanong lang kita Ang sabi mo, ang stand ninyo, yung nakakakita ng mga apostol, yun lang din ang makakita sa pagbabalik, tama ba? Yun ang paniniwala ninyo. Hindi yung mga apostol din yun. Ang sabi natin, ang pinapoint ko sa yung manner. Nung umalis siya, hindi nakikita ng marami, hindi nakikita ng sinlibutan. Ngayon, hindi rin siya makikita ng nakararaming sa sanlibutan. Yung mga alagad din niya. Yun ang point ko, yun ang comparison ko. Oo, yung comparison ko. Nandiyan na. Hindi yun ang Hindi, ang tinatanong ko, Brad, Brad, isang tanong pa ba? Pwede pa ba? Sige, tuloy mo. 1 minute lang po. Sabi 1 minute. 1 minute po. So, sa madalit sabi, Brad, hindi kayo naniniwala na mga... Hello? Brad Edolos. Hello? Apo, i-clear natin pinakahuling sagot na lang po para po
I-clear na lang po natin yung yung sagot niyo po sa kanya. Para maka po Sige, siya sa sige. stand niya. Sorry. Brad Edolos, naririnig niyo po ba ako? Hello. Pabatin lang, Brad Andrew, Oo, andito na ako. Si Brad Edelos na wala yung connection, nag-BBC yung niya. So, na-disconnect siya ulit eh. So, Hello. tapos na yung, ito na. Tapos na ba yung 5 minutes cross-examination? Brad Nick. Tapos na pero hindi sila nagkaintindihan eh. So, siguro bibigyan natin ng 2 minutes ulit para magkaintindihan sila. Sige, Okay lang? 2 minutes. Okay, sige. Hello, Brad. Dilo, Ako na ba ang sasalita? Sige, pakiulit na lang. O kasi, Hindi pa, magtatanong ka pa. pakiulit ang... Kasi bigyan magkata- bigyan ka Sige, extension to work. gusto ko lang malaman yung paniniwala ninyo na... Brad Edolos, wait Hello. lang po ha. Hello, kasi medyo choppy po kayo kanina, so hindi po kaintindihan yata. So, extend ko po kayo ng 2 minutes. Paki-clear po yung tanong niyo po para po makinabang po yung mga makikinig. Sige po, tuloy po, 2 minutes. So doon pa rin tayo sa sa gawa 1:9, 11. Nais ko lang gustong malaman ang paniniwala ni Brother Salvano tungkol doon sa paniniwala ninyo na nais ko lang, naniniwala ba ka ba, Brad, na ang paniniwala niyo ba ay apostol lang ba ang makakakita o mayroon pa bang iba sa pagdating ng Panginoon? Nung time na yon na umakyat siya sa langit, mga apostol, Hindi, 12 lang yung tanong ko apostol lang, eh. sagutin mo. Hindi, ito nga. 12 yung apostol at saka marami pa. May alagad. Lahat sila alagad pero 12 lang ang apostol. Kaya gusto kong ipag-distinguish mo yan sa isip mo. Apostol at alagad, lahat alagad pero hindi lahat apostol. Nakuha mo? Edilus? Ang apostol, 12 lang. Kaya pag nakabasa ka ng Nakuha apostol ko. sa Biblia, yung 12 lang. Kaya tinatanong mo, apostol lang ba sa huling ngayon? Hindi. Alagad. No? Kasi hanggang ngayon may alagad siya. Ngayon wala na siyang apostol kasi nando na yung 12. Di ba? So, O sige, sa in the alagad same tayo, manner, tanong ko. Ang alagad lang ba makakakita ngayon pagdating pa dumating Panginoon, ang mga alagad lang ba makakakita? comparison wise, gano'n na nangyari nung umakyat siya sa langit. Kaya sabi kagaya, di ba? Hello? Nung umakyat siya, tahimik eh. Hindi nalaman ng sanlibutan. Sino nakaalam? Apostol at alagad. Ang sabi doon, in the same manner. Anong manner? Hindi yung tahimik din. Hindi rin malalaman hindi rin nila mauunawaan. Na dumating si Time po, Jesus, time. wag na. Time po. So sa paniniwala ninyo, Brad, ang mga alagad lang ang makakaalam. Tama ba? Brad Edolos, time na po yung tanong ah. Okay, sige. Thank you. Apo, 15 minutes po, rebuttal ba, Brad Sai? Kapatid na Andrew, tama po yan. Brad Edelos, rebutal po. Ang ngayon, ang gagawin nyo, either na gusto yung i-refute yung mga sinabi niya, o gusto yung dagdagan yung tindig nyo, nasa inyo po yon. Pero ang ang tamang proseso, after ng presentation, magre-rebutal kayo. I-refute nyo lahat ng sinabi niya kung may i-refute kayo. Tapos after nyo ma-refute, may 5 minutes na cross-examination ulit. Okay po, Brad Edelos. Brad Andrew, paki-start po yung time 15 minutes habang nagsimula na magsalita si Brad Edelos. Mute na po ako. Okay, mga minamahal kong kapatid, lahat ng mga sinasabi ng ating kapatid kanina ay puro wala po sa punto na second coming, kundi tungkol sa pangangaral ni spiritual ng ating Panginoon. Halos kanyang, binanggit niya pa yung hula tungkol ni David na hindi nabubulok katawan ng ating Panginoon. Ay hindi naman yun, ang hula ni David ay hindi naman yun second coming. First coming ng ating Panginoon yun. Ang ating pinag-usapan ay muling pagbabalik. Nung umakyat na sa langit, ay babalik. Yun ang muling pagbabalik, yun ang ating pinag-uusapan. Hindi, binanggit niya si David, naghula tungkol sa katawan ng Panginoon na hindi nabubulok. So, out of context, yung kanyang pahayag lahat, patungkol dito sa, may binanggit pa sa kanina dito, 9:41, wala namang kinalaman yun sa pagbabalik ng ating Panginoon, pero bakit niya isiningit ito? So, malayo po, nawawalan sa context at sa aming pinag-uusapan, patunayan na naglilikha lang siya na sarili niyang kombinasyon ng talata para lang mapatunayan ang ating Panginoon na hindi nga darating sa literal at makikita ng mga tao. So,
Gayunman, nalaman ko din ngayon, ano po, na ang kanilang paniniwala na tahimik ang pagdating ng ating Panginoon. So, tahimik ka ba ang pagdating ng ating Panginoon? At ang mga alagad lang ba ang makakita? Titingnan po natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, ano? Kung totoo yung sinasabi ni Sal kanina sa kanyang pahayag. Buksan po natin mga minamahal ko sa Apokalipsis 1:7. Pahagingan po natin dito si kapatid na Salva, no? Basahin ko po sa inyo, mga kapatid. Narito, siya ay pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Ano daw? Makikita siya ng bawat mata, Brother Salva. Hindi po yung mga alagad lamang. Bawat mata. Kung napansin nyo kanina, yung binabanggit ko sa size, 15, 16 hanggang 17 ng Apokalipsis, iba-iba nga pong uri ng tao ang makakita sa kanya. At ayaw nga siya makita dahil maliwanag ang ating Diyos. Ayaw nga makita. May mayaman, may hari, may prinsipe. Kung sinundan nyo lang kanina sa size 15, 16, sa size 15, 16 hanggang 17, iba't ubing uri ng tao magpapakita ng Panginoon, hindi lamang sa mahirap, mayaman, iba-iba. Kaya napatunayan din dito sa sulat din ni Juan na hindi lamang mga alagad siya magpapakita, na tulad ng sinasabi mong tahimik, kundi makikita siya ng bawat mata. Ang maasaklapan nito at nang nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ano daw? So, maliwanag. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw ang pahayag ni Apostol Juan. Sa Revelation na ito. Ang sabi po dito sa isang talata na ito, napakaliwanag na. Ang sabi dito, narito siya ay pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Bawat mata, hindi bawat apostol, hindi bawat alagad, kundi bawat mata. At nang nangagsiulo sa kanya, yung tumira sa kanya sa gilid, makita pa siya, Brad Salva, At ano pa? At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Pansinin po natin, mga minamahal kong kapatid. Napakaliwanag ang banal na kasulatan. Napakaliwanag. Kahit batang maliit kaya unawain ang ganitong sinasabi ng ating Panginoon, hindi susulat ang ating Panginoon. Nutos ang kanyang mga apostol na hindi maunawaan ng mga tao. Paano mo maipangaral ang isang salita ng Diyos kung hindi ito maunawaan? Po? So napakaliwanag. Nais ko uling balikan at ididiin, Ididiin ko. Ang sabi dito, narito siya pumaparitong nasa mga lapap at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa at sitaghoy. Guys, magbibigay pa ako ng isang talata na nagpapatunay ng Panginoon ay babalik at sasalubungin pa ng mga tao. Bukod kay Juan, ay pupunta tayo sa Tesalonica. Tingnan po natin dito kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, sa unang Tesalonica 4:15, 16 hanggang 17, nais ko pong pahapyawan ang basa, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito. Ano daw? Hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Napakaliwanag ang sinasabi dito.
16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kapatid ko, tanong, tahimik ba? Kasama niyang laksa-laksa niyang mga anghel at may dalang trumpeta. Ano po? Sapagkat ito'y sinasabi ko sa inyo, salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagbarito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan na natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw. Ano po? Ano daw po? Sigaw. Pagka ang taong sumisigaw na mamek, siguro madinig mo pa, baka ang Panginoon pagka sumigaw. Nako po, kapatid. Baka mabingi ka. Kung naalaala mo yung sa panahon ng mga Israelites, yung bumaba ang Panginoon doon sa bundok, nagtatakip sila ng tainga dahil sa ingay ng trumpeta ng anghel. Ganon din sa kanyang pagbabalik. Hindi ho tahimik, kapatid. Sisigaw ang arkanghel ng Panginoon. Ang tinig ng arkanghel. Kaya maingay yung kapatid, hindi yung tahimik. Ano po? Bakit? Kasi ang sabi dito, may pakakak ng Diyos. Yung pakakak, trumpeta yon. Yung trumpeta dito. Pagka pinakinggan mo dito yung trumpeta, siguro makapag-usap-usap pa kayo, no? Pero itong pakakak o trumpeta ng ating Panginoong Diyos, kung babalikan natin ang lumang tipan, pagbaba ng Diyos sa panahon ni Moses, yung kanilang tainga, tinatakpan nila sa sobrang ingay ng pakakak. Kaya kapatid, napatunayan ng banal na kasulatan na ang iyong sinasabi po ay hindi po totoo na tahimik ang pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit? Mayroon po siyang pakakak. Ang mga anghel ng Panginoon, mayroong trompeta. Paano masasabi mong tahimik? Ano po? May trompeta ang ating Panginoon. Kaya dito pa lamang mga kapatid. Pause po natin. Hindi katotohanan na pahayag ng ating kapatid. Ang sinasabi niya, ang sinasabi ng banal na kasulatan, mayroong pakakak ang Panginoong Diyos. Pagka ang pakakak tumunog, kapatid, sinasabi ko sa iyo, malakas ito. Hindi ito tulad ng sound system lang dito. Bibigyan natin ng suporta itong pakakak na sinasabi ng ating Panginoon, Sa unang Korinto 15, bubuksan po natin sa unang Korinto. Babalik tayo sa Korinto. Unang Korinto. Low sound. 51. Buksan natin sa 15:51. Ito, sabi dito, narito'y sinasaysay ko sa inyong ang isang hiwaga. Hindi Uno 7 Kalipsis 1:7. basahin natin, Basahin natin, Hindi, tanong ko sa iyo kung literal. Binas mo na yan eh. Sa pagbabalik ng Ayaw Panginoon, ko literal literal. ito. Okay, yung 1:7 na Apokalipsis. Literal yan. Okay. Ano nga yung pumaparitong nasa sa alapap? Nakasakay siya sa alapap? Pagbaba niya? Nakasakay sa mga lapaap. Oo, Kasi literal eh. Ano itong alapap? Literal din. Basta, hindi, saan ka ba Saan ka ba nagtatanong? Sa city o doon sa gawa? Apokalipsis nga to eh. Diba? Binanggit Sa ko kanila. Apokalipsis ka nagtatanong o doon sa mga gawa?
Apocalypse nga. Literal po ito, Brad. Apocalypse. Alapap. Oh, literal na alapap po ito. Literal. Nakalagay naman na alapap. Ha? Oo, yung alapaap. Oo, yung alapaap. Ano nga, ang tanong ko, nakasakay ba siya sa alapaap? Pagka nakita mo, Brad, di ka pa siguro nakakita. Pag nakakita ka ng ganon, ang nakasakay siya, pero ganyan nga po, literal yun. Nung Nakasakay umakyat siya, siya, pagka nakita mo yung ating... nung umakyat siya, nakasakay din sa alapaap. Ay, basahin natin doon sa ano, kung ano yung ano, may pag ano eh. Basahin natin, babalikan natin gusto mo. Saan ka pa nagtatanong? Sa gawa, uli? 1.7 nga. Apocalypse 1.7. Oh, Ang tanong ko sa iyo, literal. Kamo, yung alapaap ba, literal? Kasi medyo hindi na literal po ito, alapa. Ano nga ibig sabihin, alapaap? Literal. Nakasakay siya sa alapaap. Hello? Hindi, basahin natin kasi Nakasakay out of context. Brad, yung tanong mo, wala dito sa talata. Basahin natin, ano? Ang nakalagay dito, Hindi yan, Edilos, makinig ka. Ang nakasakay, Sabi wala ka dito sa ano sa city. Moderate lang ako saglit ha para maayos, hindi magsabong. So, ang gusto mangyari ni Brad Edelos, babasahin. So, Brad Andrew, paki-stop nga muna yung time para kay Brad Salvatore. Sige, basahin niyo po Brad Edelos tapos. Ito po yung kasing sagot, Brad. Pabasa muna natin, sige. Wag mo pasagutin sa gusto mong isagot ko. Teka lang, walang Ito yung nakalagay sa side comment, saglit lang, bawal po side comment mga kapatid. Teka. Po tayo eh. Hey, Roel. So, ganito, kung ayaw niyang sagutin, susunod na lang, susunod na akong tanong kasi babasahin ko pa yung ano. Teka lang. Sige, basahin mo, sige. Sa Aisa, mga kapatid, ano. Ilagay po natin sa Aisa. Saglit lang. So, ang gusto mangyari ni Brad Edelo, sasagutin daw niya, babasahin lang yung sitas. Okay po basahin niyo yung Brad Salvatore? Nabasa na niya kasi sayang oras ko sa Yung nga po, pagtatanong. ang ginawa po natin, pina-stop time ko po. Stop time po ito, Brad. Stop time siya. O, pwede nga, kapag binasa niya, after niya basahin, doon ulit magsisimula yung oras niya para sa pagtatanong. Okay po sa inyo yung Brad? Okay, sige. Okay, sige. Yan, sige. So, Brad Andrew, no, timekeeper. Naka-stop time po. So, after niya basahin yung sitas, sa kanya po, buksan ulit yung oras. Sige, tuloy na po, Brad Edelos, basahin yung sitas, tapos, mag-stop time. Brad Romel, ang tanong niya kung nakasakay sa lapap. Ito ang sagot, ano? Narito siya pumapa rito. Nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Walang nakalagay na nakasakay, ano? Baka ma-misinterpret natin, ano? Sumasa alapaap, Brad. Teka. Hindi nakasakay. Walang nakalagay na nakasakay sumasa alapaap. Siguro maintindihan mo naman yung Tagalog naman ito eh. Ano nga ang ibig sabihin ng nasa sa alapaap kung hindi nakamot kasakay? Sige. Ano ang ibig sabihin ng nasa sa alapaap? Gusto mo bang magbasa pa ako ng nakasakay? Pa yung makyat siya, may alapaap din ba? Basahin natin sa ano Noybe. Titingnan na ulit natin doon. Teka, wag na. Ano kayo? Sa tanong. Hindi, babalik tayo dami. Hindi. Nililito mo pa sa tanong. Hindi kita nalilito. Kung malilito ka, simple lang yung tanong, malilito ka. Ngayon, Hindi, sabi mo, kung saan ka nagtatanong, sasundan kita sa tanong ko eh. Sige. Para matapos ako, ayan po eh. Sabi mo, literal, Apocalypse 1:7. Hindi mo. Sige. Opo. Sige, dito na tayo dun sa makikita siya ng bawat mata. Hindi mo na nasagot yung sasaalap. Bawat mata makikita siya. Nasagot ko na kanina eh. Sumasala pa siya eh. Okay, sige, sabihin natin. Literal din ito, di ba sabi mo? Literal to. Sa pagbabalik niya. Okay. Example, gagawin natin. Si Jesus, bababa mula sa langit, sa Australia. Makikita siya sa Amerika? Makikita siya sa Africa? Makikita ba siya sa Australia? Literal eh. Literal na pababa eh, di ba? At lahat, literal ng taong mata, makikita lang. So, kung bababa siya sa Australia, hindi, literal ka, di ba? Ang imposible Kung sa Australia, ito ang sagot ko Hindi, tanong ka lang. Pag ka magpaliwanag, tanong ka lang. Sige. Sige. Tanong ka lang muna.
Hindi ka nagpapaliwanag Ay, eh. bawal mong paliwanag. Tanong-tanong na, sasagot ako eh. Nagpapaliwanag ka eh. Teka lang. Ano po ba yung exact Sige, tanong ka na. Salvatore? Ano? Ito, eksaktong tanong. Ano po yung exact Literal daw yung bawat mata. Kailan mo nadadala Kaya sa... sabi, literal na bawat mata makakakita. Ang sabi ko sa kanya, kung literal na babawahan si Jesus, halimbawa, sa itaas ng Australia, makikita ba siya sa Amerika? Yun ang Sa tanong Europe. mo Dadelos. Pakisagot na lang po. Okay. Ayun. Kung mababa daw siya sa Australia, makikita daw ba siya sa Africa? Sa Ilang Amerika, minutes sa lang? Wala sa Europa. Biblia yung tanong mo. No? Wala Pero sa sige, Biblia yung tanong. Eh, wala sa Biblia. Makikita, makikita. Wala sa Biblia yung tanong. Okay. Makikita po siya. No, Ay, kasi sinabi ng kita makikita. ang sabi mo, Brad, ang literal. Diyos hindi magsisinungaling. Hindi magsisinungaling ang Diyos. Pagka sinabi niya makikita ng lahat, Ang Diyos, hindi magsisinungaling, alam ko yun. ang Diyos Kaya Brad, ewan ko hindi ikaw. magsisinungaling. Pagka na sinabi niya makikita ng lahat ng mata, makikita yan. Kahit sa Australia ka pa, kahit sa Amerika ka pa. Kaya nga, wala kang paliwanag Oo. kung paano. Literal ka mo, anong paliwanag? Mamaliin mo yung sinasabi, lahat ng mata eh. Hindi ko minamali. Ikaw to ayaw sumagot eh. Kaya nga ako nagtatanong eh. Tanong ko sa iyo, kung makikita siya sa Australia, pababa siya sa Australia. Ano, magmi-multiply siya? Bababa siya sa Australia? Pababa siya doon? Gagawin niya sabay-sabay? O O, isa-isa? sige, tanong. O yun na nga. Kung literal, bawat mata makakakita. O, sabi ko nga siya, kung bababa siya sa Australia, makikita ba siya sa Amerika? Di hindi lahat makakakita. Kung susundin natin yung argumento mo. Ay, paliwanag yun. Brad, tanong ka lang. Ikaw na sumasagot mo sa tanong mo eh. Magtanong ka Sagutin lang. mo. O yan na nga, sagutin mo. Ibig sabihin, kung bababa siya sa Australia, makikita siya sa Amerika, hindi. O sa Africa, o sa Europa. Pagka sinabi ng Diyos na makikita ng lahat ng mata, kahit saan sa posisyon dito, Diyos ang bahala makita sa iyo. Huwag mo nang Okay. problemahin yun kung paano ang diskarte ng Diyos. Ano? O Basta, pag sinabi ng Diyos na makikita, ano po? So, wala. Huwag mo nang problemahin nyo. Time na Kasi daw. imposible sa iyo, sa Diyos hindi imposible. Awat na. Yun po, Sabi ang ni sagot ko. timekeeper, time na daw po, mga kapatid. Ano po? So, ang mangyayari, susunod na Okay. tatayo para sa rebutal si Brad Salvatore. After ni Brad Salvatore Akin na. magsalita, Oh. 5 minutes sa rebutal. Last na po ito. Last na rebutal na, saka last na Ay. cross-examination. Tapos closing na po tayo. Okay na po. Okay. Sige po. May closing na rin. Pa, gano'n? Rebutal po. Rebutal to. Rebutal. Ah, Tapos, Ay, ka lang, hindi ako sanang sasagan eh. Sige. Okay? Ako na. start Okay, na po. ano, Romel? Okay. Tinanong kita, Delos nung Apocalypse 1:7 literal ka mo. So, nasa sa ulat. Okay, anong sabi ko? Pinaproblema mo pa ako eh. Ikaw itong may sabi literal ko eh. O, paano nga? Ipaliwanag mo. Sa Biblia, pag sinasabing ulam, merong pahiwatig eh. Diba? Nung bumaba ang Diyos doon sa Bundok Sinai, sinasabing nasa ulat din. Anong point doon? Anong point doon? So, baga nando doon siya. Ang pinahiwatig, yung presence. Yung presence, yung pagkanaroob. Okay. So, ayaw mong sagutin mo. Ikaw nagbigay, sabi mo, literal. So, di ko natuloy na tanong itong pangatlo ko dyan, no? Makikita siya ng bawat mata. Sabi mo, literal din. Hindi ko rin tinatanong kita kung, diba, kung siya ay bumaba sa Australia, bilog ang mundo, diba? Pag nakakita siya bumaba, makikita ba sa kapila? Kung literal. Pero kung hindi literal, makikita siya. Yan ang point. Sabi mo literal. Ngayon, sabi mo, bahala na ang Diyos. Bigyan mo ng Diyos eh. Diba? Sabi mo literal. Di dapat literal din ang nakikita. Kaya ang tanong ko sa iyo, dapat, ganun ka literal. Makikita ng bawat mata eh. Paano nga? Wala ka naman sagot. Magdadami ba siya? Magmumultiply pagkita ng lahat? Sa Australia? So kung hindi gano'n, paliwanag mo. Kaya nga, naghihintay ako ng paliwanag mo. Hindi na natanong siya itong pangatlo. O ngayon tatanungin ko sa malamang ako na rin sasagot. Sabi rito yung mga nagsiulo sa kanya. At
tataghoy, no? Sabi rito sa talata, yung mga nagsiulos. O, kanina sabi mo, o kita mo, pati yung nagsiulos, makakakita sa kanya. Ang tanong ko sana sa'yo, buhay, literal talagang inulos si Jesus na yun. Diba? Yung mga umulos kay Jesus noon, buhay pa ba hanggang ngayon? Para literal na makita nila ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. O, hindi ko na ito natanong sa'yo. Tamang, hindi mo rin ito sasagutin. Okay, di lumampas tayo sa Apocalypse 1:7, dumako ka sa unang Thessalonica. Tatanong ko rin sana ito kung sa iyo ito ay literal. No? So kung babasahin mo ang buong konteksto ng Thessalonica, makikita mo kung ano talaga ang ibig sabihin dyan. So pinatutunayan mo na hindi tahimik, maingay. Niliteral mo din yung trumpeta meron palang banda ron sa langit, ano? Niliteral mo yung... Pero kung babasahin mo ito, kung unang Korinto, unang Thessalonica 4:17, nagsisimula siya, no? Marami talaga, no, ng mga natitira pang buhay sa pagparito o pagtanarito ng Panginoong Hesus. Sila ay nabubuhay pa sila sa panahon na yun ng pagparito ni Kristo. Pero mamamatay kaya sila, no? Ayon sa Roma. Ayon sa Roma, kailangan na ayon sa Korinto 15:35, kailangan mamatay sila para sila ay mapunta sa langit at yung katawan nila ay palitan ng katawang espiritu. Kasi yun ang sa langit Yun ang katawan sa langit. Kaya ginamit mo itong teksto na to na hindi rin ito, na literal mo din ginamit yung mga trumpeta. So, mali. Out of context ka sa mga paggamit mo ng mga teksto. Especially yung ang ginanggit dito sa Apocalypse 1:7. No, tatlo sana yon, natanong ko sa'yo, dalawa na lang yung, tatlo sana yung hindi mo masasagot. Dalawa na lang yung hindi mo nasagot. Literal. Alam mo sa Biblia, yung alapaap na, gaya ng binanggit ko sa'yo kanina, alapaap, nagpapahiwatig ito ng invisibility. Yung pagka hindi nakita. Kung makikita sa langit, iba, ang sabi ng account, natakpan siya ng ulap. Natakpan siya ng ulap. Oo. Kaya kung ating pagbabasihan ng salita ng Diyos, so yung alapaap, nagpapakita ito ng giging hindi nakikita. Parang eroplano yan, di ba? Ang eroplano, nando sa likod ng ulap, hindi mo nakikita. Pero, alam mo, eroplano. Bakit? Nadidinig mo yung makina Diba? So, ganin dun sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesu Kristo. So, bagamat siya ay andyan na yung kanyang presensya, mararamdaman mo na. Ika nga, mararamdaman mo na. Ano, bakit? Kasi marami siyang ibinigay ng mga palatandaan ng kanyang pagka-naririto. So, siguro alam din naman yan nakasulat sa Mateo 24, yung mga palatandaan. Ibig sabihin, pag nakikita mo na yung palatandaan na yan, alam mo nandyan na, kahit hindi mo literal nakikita. Okay, ang pagkakita, hindi naman parati literal nga yan. Di ba? Bakit kamo? Yung isang bagay, pag naiintindihan mo na, di ba? Nasasabihin mo, nakikita ko na. Ibig sabihin, nauunawaan mo. Nauunawaan mo na, ayan na. Ganon din sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo na pag nakita natin mga tanda, nakikita na natin yung kanyang presensya. Hindi yung pagbabalik. Yung kasi, binanggit ko na sa iyo kanina, iba yung coming, iba yung presence. So, nakikita mo na yung presence niya. So, nandyan na siya, bagamat hindi mo nakikita, alam mo, nandyan na siya. So, sa Biblia, pag-uusapan naman, banal na salita ng Diyos, maraming mga pagkakataon pag ginagamit yung alapaap at yung pagbabalik, hindi naman namin babalik.
Di ba? Natanda mo yung sinabi ng Diyos na Jehovah kay Sarah? Sabi niya, sa ganitong paano, babalik ako sa iyo. Nakaulat yung Genesis 18 yata. Bumalik ba ang Diyos sa kanya? Ay, hindi. Itinuon na ng pansin ng Diyos. Yung pansin niya, itinuon na niya kay Sarah. At si Sarah, nabuntes. Pero sabi doon, bumalik. Literal ba yun? Hindi. Hindi siya literal na. Yan. Ngayon, ako na rin sasagot nito, yung bananggit mo sa anong diwa, o yung alapaap. Yun nga, no? Bagamat nandiyan dyan na, o hindi nakikita, natatalos natin. Batay dun sa mga pangyayari sa lupa, batay dun sa mga ebidensya na sinabi niya, yung mga sinabi niyang palatandaan, na siya ay naririto. Bagamat, di natin. Kahit hindi literal, makikita. Si Jesus mismo, sinabi niya na yan sa mismo, hindi na ako makikita. Marami kang natalata rin kanina, ng pa mga pakap. Sabi mo, maingay, at nakaranas ka na ba nung gano'n? Israel, sabi mo, maingay yung presence ng Diyos mo, no? Hindi wala namang talagang pinapaihip ng pakakat. Pero hindi siya ibig sabihin lang, nandiyan ang presensya ng Diyos, nakita nila o na kanilang napagtanto, no? Kumukulo, kumikidlat. So natakot pa nga sila. Yung pakakat, talagang sila, no? Yun. So, lumalabas na yung pangmalas mo ang may diferensya. Tama naman yung mga sitas na binanggit mo, no? You're becoming too much literal lang when it comes to understanding the text. Katulad ng binanggit natin dito sa Apocalypse 1:7, hindi na tayo mabot. Sana may mamaya masagot mo para mabigyan ng linaw yung stand mo. Sabagay, ako naman gusto ko lang naman malaman namin kung ano yung stand mo dyan. Gaya nabanggit natin, yung sharing natin lang. Okay. Kung may oras pa, ito kung basahin din sa yung nakaulat sa Levitico 16:2. Ito may kinalaman sa pagbabalik din eh. Levitico. Ano yun? Levitico. Mahirap mo. Sa 6:2. Okay ha? Ito lang ha. Sabi rin, sa 6:2, Levitico, sa 16:2 pala, no? Sabi rito, at sinabi ni Jehovah kay Moises, salitain mo kay Aaron, kapatid mo, huwag siyang pumasok sa tuwina, sa dakong banal sa harap ng kurtina, sa harap ng takip na nasa ibabaw ng kaban upang hindi siya mamatay. Sapagkat sa isang ulap, ay magpapakita ako sa ibabaw ng takip. Tanong, nakita ba si Jehovah? Hindi siya nakita, pero naramdaman yung kanyang presence. Nandun siya, kahit hindi siya nakikita. So, hindi namang mali na sabihin natin na pagbalik, kailangan literal na nakikita. Ayon sa pagkakagamit ng Bible, may mga pagpapakita na hindi naman literal. Kaya pinanggit din dito sa Thessalonica yun, no? Bababang mula sa langit ang Panginoon. Para sa iyo, pag bumalik, literal na, no? Pero posible kaya ng Panginoon ay bababang mula sa langit kahit na hindi nakikita sa literal na paraan ng mata. Kung basahin mo yung Genesis 21, sa sinaunang Sodoma at Gomora, sabi rin niya, bababa siya at titignan niya kung ano ang ginawa ng mga tao. Ngunit kung gumawa si Jehovah ng pagsiyasat na yon, kung gumawa siya, mayroon bang nakakita sa kanya? Bagamat nakita nila yung tinatawag na anghel na sinugo niya, hindi nila nakita siya. Bumaba siya, pumasok siya, bumalik siya, hindi siya nakita. So, tama lang ang pagkakataan sa plat ng Biblia
ang Biblia ang natin susundin. Kapag hindi lagi, no? Hindi laging literal na babalik. Marami kang binanggit kanina, Edlos, na teksto. Tulad dun sa Apocalypse, no? Hindi ko gaano nasundan yun. Kaya siya ka na, first time ko rito eh. Hindi ako sanay magamit na. So, yun, no? Malabo yung stand mo na literal talagang babalik siya. Doon na lang, binanggit natin sa 51 ng buwan eh. O sabi mo, bakit hinot pa yung sa lumang tipan, no? Ano ang may sabi niyan? Si Apostol Juan, sabi niya, ito pa lang sa gawa, no? Hindi na siya babalik sa kabulukan. Hindi mo ba naiintindihan ibig sabihin niyan? Ha? Ibig sabihin, pag naging espiritu na siya, hindi na siya babalik bilang tao. Hindi na siya makikita. Kasi kung makikita siya, di pagiging tao siya ulit. Sabi ng teksto, hindi na siya babalik sa kabulukan o bilang tao. Yan ang sinasabi ng text. Ewan ko yung pagkaintindi mo kanina. No? Ang tao, likas na nabubulok eh. No? Diba? Meron ko ba nakita ng tao na hindi nabubulok? So, hindi na siya babalik ayon dito. No, tama, sumipi lang dito yung gawa 1334. Sumipi siya sa lumang tipan. No, huli ayon tungkol kay Jesus eh. So, patotoo rin ito na hindi, no? Na hindi niya yon, hindi siya babalik sa kabulukan o bilang tao. Lalo, syempre, hindi bilang tao, hindi siya makikita. Anong paraan na yung makikita siya? Makikita natin siya sa ating mata ng pangunawa, no? Eye of understanding. Bagamat hindi nakikita ng literal, naiintindihan natin based na sa mismong mga mga ebidensya na binigay niya, narinig siya. Malabo na siya ay pabalik bilang isang tao, sa literal na kaparaanan, sa laman at dugo, hindi siya babalik. Kung makikita siya ng buong tao, ng buong mga tao, sa gaya ng binanggit mo sa kakaintindi mo sa Apocalypse sa 1:7, ba yun? Hindi ganun. Kasi logically, hindi siya makikita. Maliban mag-duplicate. Hindi, napuputol kasi eh. O ano? Kaya ng oras mo. Time stop. Yun lang, Brad, yung tanong ko kanina is na yun. Napatunayan ko na. Okay? Nakita pala ng bumata sa pagboxing ni Pacquiao eh. Ano? Oo. Sinagot mo naman, nakita naman ng buong mundo, ano? Kaya, ang pinakaano ko, Diyos pa kayo. Ano pa? Yun lang po. Ano pa? Brad Edelos? Okay na yung tanong nyo, hindi na kayo magtatanong ng iba. May 4 minutes pa kayo sa cross exam. May 4 minutes. Kasi, gusto ko lang malaman kay Brad kanina, may binanggit sa kanina sa Genesis eh. O, tingnan ko, hindi naman eh. So, yung pagpa sa Sodoma, isinabi ba yun? Yung pagpaulan. Ang sabi niya, hindi niya nagpakita. Ha? Hindi ko kasi nagsabi, hindi ko matikot yung yung talatang sinabi. Sabi mo, 21. ano po? Genesis 21 yata yun. 18:21. 18 ano? 28-21. May Bible ka dyan, pakitignan mo. Ito, ako nababasa para mabilis, ano? Ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin at kung hindi ay aking malalaman. Yan ba yun, Brad Salvatore? Oo, yan. 18-21. Sino yung kausap niya yung tanong ko? Panginoon ba yun? Determinado nga ako. 21 pesos. Hindi daw nagpakita. Tinatanong ko kanina, sinabi mo kanina, hindi nagpakita ang Panginoon, ano? Oo. Sabi mo, hindi nagpakita. Ang tinatanong ko, hindi ba talaga nagpakita kay Abraham ang Panginoon? Sino yung kausap niya? Na sinasabi niyang Panginoon? Kung hindi niya kausap, kung hindi niya nakita.
Ha? Anghel nga. Oo, anghel. Anghel? Saan ang anghel dito sa 22? Anghel, eh. Oh, Siyempre bigyan sa ko sa'yo, 22 sabi ng- at ang mga lalaki. Dito Oo, pa nito, kasi- sa 22 pa ito ha. Basahin ko ha. Ng ano? Kasi Kaya anong teksto? 22. Sign anong teksto? Ha? Anong teksto para masundan Sa 20 kita? Sa 22. 20 ng 22. ano? 18-22. Ng Ng Genesis. ano nga? 18, Genesis 22. 22. Ah, sige. Basahin ko ha. At ang mga lalaki ay nagsihayo roon at nagsitungo sa Sodoma. Datapat si Abraham ay nakakatayo pa sa harapan ng Panginoon. Sabi mo kanina, hindi nagpakita sa Panginoon. Nakakatayo nga sa harapan ng Panginoon eh. Yun na nga. Ginawa niya yan sa pamamagitan ng anghel. O, basahin mo itong, Hindi, walang anghel. Ang dalawang anghel, dinutusan sa Sodoma eh. hindi natin, Sabi, hindi nga sabi natin mo, Teka lang, pa-moderate lang Ano po ba yung tanong niyo dito sa 18:22, Brad Edelos? ang sabi ko sa kanya, nakita ba ni Abraham ang Panginoon? Nung binasa ko na sa harapan niya, anong sagot mo, Brad? Anghel daw? Diyan, kasi nga, dapat unawain mo. Diyan tayo gagamit ng unawa. Kasi sabi ng Bible, walang nakakita yun at mabuhay. So, hindi niya nakita kasi hindi siya mabubuhay pag nakita niya eh. Yung sabi sa Exodo 33, Kaya nga, Brad, 22. ang imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Ito ngayon, kaya dito kita itatanungin. Si Abraham ba nasa harapan pa ng Panginoon? Sa 8:22? Yes, nililinaw ng ibang teksto na ang pagkausap na yan o pagharap na yan ay sa pamamagitan ng anghel. Oh. Hindi, ang tinatanong ko, ang nasa harapan ba ni Abraham ay ang Panginoon? Sinasabi ko nga sa'yo na nililinaw ng ibang teksto na ginawa niya yung ng Diyos yan Hindi, pagpagitan ng kanyang mga anghel. hindi iba ang tinatanong ko, ikaw. Ikaw ang tinatanong ko, hindi iba. Ikaw lang magsagot. Ito nga sagot ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, kung ikukonsider Ang nasa harapan natin ba ang ng buong Panginoon? Biblia, Ang nasa harapan ba ni Abraham? ito Ang sagot nasa ko harapan sa'yo. ba ni Abraham? Anghel o Panginoon? Ito sagot sa'yo. Kanina nga bumaba, hindi bumaba eh. Yung pagka nakaharap, ikaw naman. Mag-isip tayo. Kanina sabi bumaba, pero hindi bumaba. Di ba? Ngayon pangharap. So therefore, Time na po. Okay, time na, sabi ng timekeeper, time na po sa cross-exam. So, ganito pa mangyayari, closing na po tayo, 5 minutes lang po. 5 minutes lang. ano ba ito? 5 minutes closing? lang. So, healthy discussion lang po tayo, sharing lang po ito. Magkakapatid po tayo, magkakaibigan tayo dito. Pagkatapos ko, meron siya. Wala na po, closing na po. Closing po ni Brad Edelos, tapos closing po kayo. 5 minutes, max. Siya ang magko-close ngayon. Parehas kayo. After ni Brad Edelos, kayo naman po. Sige. Okay. Start na po kayo, Brad Edelos, sa closing nyo. Closing na po. Okay po mga minamahal kong kapatid, napatunayan po ng banal ng kasulatan, hindi ako, na ang ating Panginoon ay babalik, ayon sa Apokalipsis 22:7. At kanina, sa 1:7 ng Apokalipsis, marami pang binabanggit at napatunayan mismo ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon ay literal na babalik. At ang sabi pa sa 1:7 ay makikita ng lahat ng mga mata. Nalilinis, si Brother Salva. Kung sa Amerika o sa Saudi or sa Australia, ay tinanong ko nga siya, pagboxing ba na nakita ba ng lahat ng buong bansa? Mundo? Sabi niya nakita sa TV. Mas pa kaya ang ating Panginoon, brother. Ang Panginoon, sinasabi ko nga po kanina, pagka sinasabi niya ay hindi po kasinungalingan. Hindi po gano'n na sinasabi ko. Yun ay isang example lang na kung posible nga sa tao, imposible sa Diyos. Posible. So, sa madalis napatunayan ng banal na kasulatan ng Panginoon ayon sa kanyang pahayag sa Apokalipsis ni Juan ng Panginoon ay makikita
ng lahat ng mga mata. Maging ang nagsiulo sa kanya. Hindi mo naman ni brother ko para makikita nagsiulo si patay. Brad, sa pagdating ng Panginoon, kasama yung bubuhayin ng Diyos upang makita niya ang Kristo na kanyang inulos. Walang imposible sa Diyos. Bubuhay niya yan. Sa unang Tesalonica 4:17. Ano po? Para makita niya ang Panginoon na tunay buhay at tunay na Kristo na muling mabalik at bibigyan na ng gantimpala ang lahat ng mga taong nagsipaghantay sa kanyang muling pagdating. Kaya, napatunayan natin na si brother ay hindi ho nagsasabi ng katotohanan. Dahil ang kanyang mga pinahiwatig ay napatunayan po natin na likhang isip niya lang. At hindi tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Sapagkat tinanong ko sa kanina tungkol kay Abraham, nung nagpakita ang Panginoon, nung tanongin ko sa harapan ng Panginoon, hindi na po siya makasagot. Dahil tunay, pagka sinabi ng Panginoon, ay walang imposible. Ano po? So maliwanag na maliwanag ang banal na kasulatan. Mula sa Old Testament, hinula ng Panginoon ay babalik sa pamamagitan ng Judas 14. At unang Pedro, ang Panginoon ay babalik at hindi na magtatagal. Napatunayan ng maraming sitas ng banal na kasulatan. Napakarami po yung mga context na aking sinasabi kanina. At isa na po doon sa pinakahuli kanina ng lahat ng tayo makakita sa Kanya. Literal. Kaya, maliwanag po sa inyong mga minamahal, ang nais ko lamang po ibahagi ang katotohanan na tayong lahat ay mayroon pang pag-asa. Ang pag-asa po natin sa pagbabalik ng ating Panginoon ay muli niya tayong bibigyan ng buhay na walang hanggan kung tapat lamang po tayo. Hanggang sa kanyang pagparito. Kaya mga minamahal kong kapatid, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig at ihayag sa gabing ito ang katotohanan sa lahat ng nakikinig. Sapagkat yun naman ang layo ng ating Panginoon, ihayag ang tunay. Ang sabi pa nga dito, sa unang Tesalonica 4:16-17, at mangag-aliwan kayo sa salitang ito. Aliwin daw natin ang mga tao sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Okay, salamat sa Diyos, Brad Edelo. Si Brad Salvatore naman para sa closing remarks niya. 5 minutes, Brad Salvatore. Sige, start na po. Okay, no? Kaya sa lahat ng binanggit natin teksto, maliwanag. Si Jesus din mismo may sabi niyan. So, hindi ko na lang natalakay tungkol dun sa parusia. Pero si Jesus mismo may sabi, hindi siya babalik. So, hindi rin naman niya nasagot yan. Marami nakikinig dyan. Kung nasagot niya, sana nasagot niya. So, ganun din yung binanggit niya. Binanggit niya example si Pacquiao. No? Satellite. Kanina, di ako nakapagtigil. Sabi ko, via satellite din ba ang pagdating ni Jesus? No? So, sabi niya, hindi daw, wala daw imposible sa Diyos. No? Kanina, tatanong ko sana sa kanya, lahat ba ng bagay, pag gustong gawin na ginagawa na lang niya? Wala. Totoo yun, imposible sa Diyos . So, bakit siya dan nagkasala? Posible bang palitan niya siya dan? Hindi niya ginawa. Sala sa logic . So, lumalabas, Edelos, sabi ko kung minsan nakakalimutan ng tao na may isip sila . Pagdating sa mga ganitong usapan. O kanina, sabi ko, kung literal ellipsis, sabi mo, ay hindi literal. O literal ka mo, pero marami kang pugiging problema na hindi mo nasagot, literal yun. Baka sabihin mo, namimiloto lang naman ako. Sa akin naman tanong. Kung makikita siya sa Australia, hindi siya makikita. Ang sagot mo, via satellite. Oo, kanya lang, hindi rin makikita ng lahat ng tao . Yung TV lang makakakita. So, sa mga tuwid, ang pagbabalik ni Kristo, halimbawa, hindi talaga ito makikita. Parusya nga present. Reviewin mo, Kaedilos, yung present at yung coming mo. Kung ano ang Greek word dyan. Parusya ay hindi nagpahiwatig ng literal na pagbabalik. At yan ang nakasulat sa karamihan ng teksto mo na binabanggit. Present, lahat ng coming na ginamit mo parito, hindi yan ang tamang rendering. Present, pagka na parito, hindi pag parito.
Katulad dyan ng dumating ang kung dumating ang Pasko, no, tapos alam mo, dumaan yung Pasko. Marami pang mga mga parol, mga ilaw, no. So, kahit na wala ka doon, pag nadaanan mo, nakita mo yung mga palatandaan, dumaan na. Dumating na ang isang bagay. Ganyan si Jesus. Nagsabi siya sa kanyang pagkakakitan lang na siya inaririto. Katulad ng digmaan, kagutom, lindol. Lahat lang yan nakita natin. Nagparada na yan sa harapan ng mata mo eh. Yung mga palatandaan na yan. Gusto mo pa bumalik? Oh, ayaw mo maniwala kay Jesus. Sabi niya, hindi na ako makikita ng sanlibutan. Biruin mo, sabi niya rito, sanlibutan. Pero sabi niya, inyong makikita ako. Bakit? Susunduin ba niya? Hindi, kasi aakit doon. Aakit sila sa langit at doon sila magkikita-kits. Kaya hindi na ito isang literal na pagbabalik. Kaya hanggang ngayon, maaaring mag-iintay ka pa, subalit hindi mo na hindi karamihan na hindi nakakaunawa, no, na siya ay nandyan niya, bagamat hindi literal na nakikita. Andyan na siya. Nakikita natin sa pamamagitan ng mga palatandaan na kanyang ibinigay mismo. So huwag ka na magantay ng literal at pagbabalik kay Dilos. Hanapin mo na lang kung dahil talagang babalik na siya na Armageddon na yun. No? Wala ka ng chance para magbalik loob. No? Yung pagbalik niya ng Palestine bilang isang tagapuksa ni Jehovah ay darating. Magamat na dyan na siya. No? Yung pagpuksa coming soon. Coming soon pa yan ng April. Liwanag, sumagay tayo mag-sharing lang. Ito yung mga stand natin na siyempre pa, hindi maaaring magkaayon naman tayo. Depende sa pagkakain. Pero ang Biblia ay dapat ginagamitan ng mga ginagamitan ko ng isip, no? Kung wala ka mababasa, dapat natin yung diwa. Ngayon, kung wala na yung mababasa, wala din yung diwa, wala talaga. Diba? Hanap ka ng diwa. Yung diwa, yung essence, yung idea. So, hindi tayo pwedeng letra por letra. Ni letra por letra mo. So, Time na po, time na po. Time na. Okay, sige. Okay na. Salamat. Kapatid na Salvatore, salamat po sa iyo. Saka Brad, ano, Medios. Opo. Di bali, Okay, tapos na salamat po yung din sa'yo, natin, okay, yung effort Skype. mo. Tapos na po yung Skype session natin sa, sa inyong naging topic. So, wala pong magbibigay kung sino ang panalo kasi sharing nga po ito, kapatid, So, maraming salamat po sa mga nandito ngayon. Si Brad Salvatore, Brad Cristar, Brad Vladimir, Millennial, Andres,